Hindi na pinagkakatiwalaan sa ngayon ng mga fans ni Lebron itong si Giftig patungkol sa kanyang sinabi. Sa isang podcast, sinabi mismo ni Giftig na itong si Lebron daw ay gumagamit ng steroids nung ito'y nasa Miami Heat pa. Ipinagbabawal ang steroids sa sports. Ito ho'y enhancement drug na siyang nakapagpapagaling ng isang manlalaro. Kumbaga gaganahan kang maglaro at hindi ka mapapagod, punong-puno yung enerhiya mo. Wala kang inaatrasan, wala kang takot mga idol sa paglalaro. Ayon ba mismo kay Giftig, nakita niya raw ang pagkakaiba nitong pangatawan at performance ni Lebron dahil sa kanyang ginamit. Kalaunan may nakapansin pero hindi raw ito direkta kay Lebron at nagsagawa raw ng testing mga idol. Pero itong si Lebron daw, ayon mismo kay Giftig, ay nag-sit out, hindi raw ito naglaro. At sinabing masakit raw ang kanyang likod. 3 linggo din daw nawala itong si Lebron at nung ito'y bumalik na, ito raw ho'y pumayat na. Nanggaling mismo ito mga idol kay Giftig. Ito po ang ating basihan sa kanyang sinasabi. Pero ayon pa mismo kay Giftig mga idol ay nagbibiro lamang daw siya at hindi ito magandang biro. Maraming mga fans ni Lebron ang nagalit at sumama ang loob sa kanyang sinasabi na baka ito raw ho'y magdudulot ng backlash kay Lebron kung hindi naman daw ito totoo. Ayon naman sa ibang mga nagkomento, baka sinabi lang daw ni Giftig na siya'y nagbibiro para maiwasan naman ang backlash sa kanyang sarili. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabing ito ni Giftig? I-comment lang yan sa comment section. Sa ibang mga balita naman, marami ang mga nasiyahan sa pagbabalik ni Damian Lillard sa Portland Trail Blazers. Hindi lang kanyang mga fans, hindi lang yung Portland Trail Blazers, kundi ang kanyang draft mate na si Draymond Green. Sa isang tweet ni Draymond Green mga idol, sinabi niyang the backdrop just looks right. Yung background daw ni Damian Lillard ay bagay na bagay sa kanya. Naging madamdamin ang komentong ito ni Draymond Green para kay Damian Lillard, considering na malaking bagay pa rin po ang loyalty sa NBA at para kay Dame na siyang nakahanap ng permanenteng bahay na sa ngayon sa Portland Trail Blazers. Ito rin po espesyal para kay Draymond Green na sa ngayon ay nananatiling loyal sa kanyang kupunan na Golden State Warriors. At considering na sila ay draft mate nga ho mga idol, ito ay espesyal para sa kanilang dalawa. Inuna na kaagad ni George Niang mga idol ang mga fans ng Boston Celtics dahil di umano sa ipinalit siya kay Kristaps Porzingis. Ayon ba mismo kay George Niang sa isang podcast, baka raw magalit ang mga fans ng Boston. Ayon pa mismo kay George Niang, wala raw pakialam ang mga fans ng Celtics kung siya man ay taga Boston. Isang downgrade daw ang ipinalit kay Kristaps Porzingis na isang unicorn at siya, base sa hugis ng kanyang katawan, ay isang minivan. Inunahan na kaagad ni George Niang mga idol ang anumang sasabihin ng mga Boston Celtics fans sa kanya. Dahil kung ating ikukumpara ang kanyang pangatawan sa katawan ni Porzingis ay diyamak naman talaga na parang minivan nga itong kanyang katawan. At siya mismo ang nagsabi niyan mga idol na ang unicorn ay pinalitan daw ng minivan. Wala nang hang super team sa ngayon ang Boston Celtics at dahil po yan sa second apron ng NBA. Gayunpaman, marami pa rin ang nagtitiwala sa kanilang kakayahang mag-contend sa season na ito kahit na walang Jason Tatum. I-follow ang ating Facebook page, The Fast Break Hoops sa FB, samantalang sa YouTube naman, The Fast Break Hoops TV. Pinag-uusapan natin doon ang hindi natin na pag-uusapan dito. Maraming salamat po.